Good afternoon, everybody. Today is March 18, 2024, Monday. Before we start our couple prayer, we just pray first. Declaration prayer, Psalm 91. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly diseases. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near you at home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lion serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be there with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Okay. We are going to sing Jesus' name above all names. Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word.
Okay. Okay na. Now, Sister Annalisa, preaching. Good evening. Good evening. I will share. Yan. Dito ka na nag-atlas ka para mabuo yung mukha mo. Yan. I will share about Luke 14 verse 11. For everyone who will exalt himself will be humbled, and he who humble himself will be exalted. Kumbaga ito sa Tagalog version ng Bible is, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at sapagkat at ang nagpapakumbaba ay itataas. Dito sinasabi dito sa talatang ito, di ba? Kumbaga sa atin, tayo, di ba, kasi kadalasan lahat ng nagkaroon ng pera, sino yung yumaman, kala mo kung sino na, di ba? Tapos, kung halimbawa, kasi iba kasi pag si Lord ang nagbigay sa atin ng yaman, hindi tayo mayabang, hindi tayo, kala mo kung sino, hindi tayo nang mamaliit ng ibang tao, kasi ang daming ganyan eh, mamaliitin mo yung tao, akala mo kung sino ka na, nagkaroon ka lang ng konting pera, akala mo kung ano nang narating mo. Pero pag once na si Lord ang nagkuha ng lahat ng yaman mong yan, in one day, in 1 second, wala, zero ka na eh, back to zero ka eh. Ganun talaga yung kumbaga, pag si Lord ang nag-ano sa'yo, kubuha ng lahat ng yan, wala, as in talagang, Back to zero. back to zero, as in talagang, simula ka sa umpisa, ganun ang mangyayari sa iyo eh. Unlike na yung iba na hindi ka mayabang, hindi ka mataas sa kapwa mo, hindi mo nilalait or hindi mo pinipintasan kung anong meron sila. Kumbaga, anyway, tapos eto pa mas maganda yung tumutulong ka sa kapwa mo, tinutulungan mo sila, hindi ka nagiging sa kanila mayabang. Hindi mo alam na unti-unti ka na palang inaangat ni Lord, na hindi mo namamalayan na, ay, ito na pala yung narating ko, hindi mo alam na may ganito na pala ako, na ito na pala yung nakuha ko, di ba? Sabi nga nila, pag si Lord talaga ang nagbigay sa'yo ng ng blessing, iba as pag si Lord ang nagbigay ng blessing sa'yo. Pero pag yung blessing, kumbaga hindi mo nakuha siya sa pinaghirapan mo, or sa sandaling kumuhang yaman ba? Kasi iba, ang gagawin nila, hindi naman sa yung mga katulad ng mga corrupt na, na mga opisyal, di ba? Sandalian lang nila kinukuha yung yung pera na yan eh. Unlike sa mga taong nagsusumikap talaga, iba yung dating, iba yung feeling, kasi alam mo pinaghirapan mo to, alam mo ito si Lord ang nagbigay nito, kaya ang gagawin mo, iti-treasure mo. Lalo mo siyang pagyayamanin, lalo mo siyang iingatan. Kasi nga, si Lord ang nagbigay eh. Unlike dun sa iba na biglang bigay, galing sa masama, biglang umangat. Diba? From ganon, one day, wala, zero na. Kasi hindi si Lord ang nagbigay sa'yo yun eh. Kumbaga galing yun sa masama eh. Kaya mas maganda pa rin na, na sumusunod tayo kay Lord, na hindi tayo nagiging mayabang, siya ang sinusunod natin, siya yung, kumbaga, yung steps niya, yung siya ang tinitingala natin, hindi kung sino man Iba kasi pag si Lord ang nagbigay ng blessing sa atin. Okay, thank you. Yun lang po. Ako po ay nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos na nagpatuloy na bumabalot sa aking buhay. Sa bawat pagsubok, alam ko siya ang kasama ko, nagtuturo at nagumagabay sa akin tungo sa kanyang kalooban. Walang salita ang sapat upang maipahayag ang aking pasasalamat sa Kanya. Salamat Panginoong Hesus, Hallelujah, purihin ka at sambahin, magpakailanman sa iyong pagmamahal sa akin at sa aming lahat ng nandito. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagpapatotoo. Ako ay lubusan nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang na pagmamahal. Ipadama niya sa akin ang kanyang biyaya at awa sa pamamagitan ni Jesucristo. Ako ay nagtanto na ang kanyang
pag-ibig ay hindi natatanaw at walang katulad. Sa bawat araw na binibigyan niya ako ng hininga, ako ay nabubulutan ng kanyang pagmamahal. Ang bawat pagbubukas ng aking mga mata ay isang paalala sa kanya. Kabutihan at kapangyarihan sapagkat sa bawat sandali, ang Diyos ay nagpakapakita sa kanyang mga himala at aking buhay. Sa Kawikaan 3:5-6, sinasabi ng Biblia, tiwala ka lang sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang nananalig sa sarili mo karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at isuturo niya ang inyong landas. Ito ay isang pangako na patuloy na nagpaalaala sa akin na dapat kang magkatiwalaan sa ang Diyos sa lahat ng aspeto sa aking buhay. Sa pagkikilala sa Kanya at nagiging sensitibo sa Kanyang boses sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Siya ang nagtuturo sa akin ng tamang landas na dapat kong tahakin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Okay. Salamat, Sister Gungunya. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan sa aming mga landas. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa boses ng banal na Espiritu upang ang aming mga buhay at landas ay maging tuwid sa iyong harapan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. To God be the glory, all the glory, praise and honor to the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. And thank you. Holy Spirit, mangyaring manalangin tayo bago ako magsimula upang walang masayang na kahit anumang bagay na ipinaparating ng Panginoon sa ating ngayon hapon ito ang masasayang Ama namin. Nasa langit, salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Binabati ka namin at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito upang makapagtipon at makapagbahagi ng iyong salita. Tulungan mo kaming makinig ng buong puso at isip at gabayan mo kaming may kapahamakan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal ko, kapatid at sister, mga anak, bari na po kayong umupo. May tanong ako sa inyo. Alam nyo ba ng ating pagbabasa, pinapakinggan at pinapanood ay may malaking impluensya sa ating buhay. Ang mga bagay na ating binabasa
pinapakinggan at pinapanood ay maaaring humubog sa ating mga paniniwala, pag-uugali at mga desisyon. Kaya't mahalaga na ating piliin ng mabuti kung ano ang ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nanggagaling ang buhay. Ang ating puso ang sentro ng ating pag-iisip at pagkikilos. Kung ano man ang pinapapasok natin sa ating puso, yun din ang magiging bunga sa ating buhay. May mga oras na tayo ay labis na nahuhumaling sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating spiritual na paglago. Minsan tayo ay nasasaktan ang ating puso at isipan, at dahil sa mga bagay na ating pinapahalagan na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo ay binibigyan ng karunungan upang mamahalin ang mga bagay ng Diyos at kamuhian ang masama. Saan tayo nakatuon? Saan tayo naglalagay ng ating panahon at atensyon? Pinapakinggan ba natin ang mga salita ng Diyos dahil sa obligasyon lang o dahil tunay nating iniibig ang kanyang salita? Sa Efeso 5:17 ating mababasa, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga pinapakinggan. At pinapanood natin sapagkat ito ay may epekto sa ating espiritual na kalusugan. Ang mga bagay na ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood ay maaaring humubog sa ating mga paniniwala, pag-uugali at mga desisyon. Kaya't mahalaga na ating piliin ng mabuti kung ano ang ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood. Amen po ba? Amen. Isang halimbawa ng impluensya ng mga media sa ating buhay ay ang paggamit ng social media. Maraming beses tayo ay nalulunod sa mga post at komento ng iba na maaaring magdudulot ng inggit, galit, kawalan ng pagpahalaga sa ating sarili. Sa halip na magbigay inspirasyon at pag-asa, minsan ang social media ay nagdudulot lamang ng pagkadidismaya at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pero hindi lamang ito tungkol sa social media. Maaaring ating pagpasya sa kung anong klase ng palabas o pelikula ang ating pinapanood ay nagpapakita rin kung ano ang ating pinapahalagahan at kung saan tayo nakatuon. Kung patuloy nating pinapanood ang mga bagay na puno ng karahasan, kalaswaan at kasinungalingan, maaari itong humantong sa pagkasira ng ating moralidad at pagkaligaw ng ating landas. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nanggagaling ang buhay. Ang ating puso ang sentro ng ating pag-iisip at pagkikilos.
kung ano man ang pinapasok natin sa ating puso, yun din ang magiging bunga sa ating buhay. Amen po ba? Sa 2 Timoteo 3:16-17, itinuturo sa atin ang bawat kasulatan ay kinakasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid sa mga bagay na mali, at sa pagtuturo sa tamang landas upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na may kakayahan sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan na mabuhay ayon sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, naway patuloy tayong maglaan ng oras upang magbasa, makinig at mag-aral ng kanyang salita ng may tunay na pagmamahal, pagnanais na lumaganap sa ating relasyon kay Kristo. May mga pagkakataon din na tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi para sa ating espiritual na paglago, kundi para lamang pagmalaki at ipagpakita sa iba na tayo ay may alam. Subalit, ang tunay na layunin ng ating pag-aaral ng Biblia ay upang lumago tayo sa ating pagtitiwala at kaalaman kay Kristo. Amen po ba? Amen. May mga pagkakataon din na tayo ay umaasa sa ating sariling lakas bilang mga alagad ni Kristo. Ngunit sa loob-loob natin ay hindi talaga natin siya pinagsilbihan ng buong puso. Sa halip, tayo ay nagiging mga hipokrito na napagkabanal sa panlabas na anyo. Ngunit walang tunay na pagbabago sa kalooban. Sapagkat ayaw nating mapatnubayan sa Kanya, malalaman natin na tayo mga tapat na Kristiyano at tunay na mga anak ng Panginoon kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagpapahayag ng kababaang loob, at sa lahat ng kaluwalhatian ay ating ibigay sa Kanya. Hindi lamang nag-uumpisa sa sarili nating hangarin at pagmamalaki. Naway hindi tayo maging mga taong nagpapakabanal lamang sa labas, ngunit ang tunay na alagad ni Kristo ay naglilingkod sa Kanya ng buong puso, isipan at kaluluwa. Hindi lamang dahil sa obligasyon o kung anuman ang kapalit nito na blessing, kundi dahil alam natin na ito ang ating layunin o totoong purpose sa ating buhay. Sa huli, ang ating hangarin ay maging tapat na mga alagad ni Kristo na lumalakad sa Kanyang mga yapak at sumusunod sa Kanyang mga aral. Patuloy tayong magtanong sa ating mga sarili, ako ba ay naglilingkod sa Diyos dahil lamang sa obligasyon o dahil lang alam kong ito ang tunay kong layunin sa buhay? Maaari nating maramdaman ang pagnanais na patuloy na magmahal at maglingkod sa ating Panginoon ng may buong puso at walang pag-aalinlangan sa tulong ng banal na Espiritu. Patuloy nating isabuhay ang ating pananampalataya sa bawat araw ng ating buhay. May mga pagsubok sa ating pananampalataya na nagsisilbing pagsusuri kung tayo ay tunay na sumusunod kay Kristo.
ang kaaway ay gustong magnakaw ng ating oras pamagitan ng pagpapalalim sa atin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang kaaway rin ay nagtatangkang guluhin ang ating isipan at puso sa pamamagitan ng pagiging isang palaging nagrereklamo. Kaya lagi tayong magpanalangin at magpasakop sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sapagkat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging matatag sa pananampalataya at huwag magpahina sa harap ng mga pagsubok. Sa halip, tayo ay dapat magpakatatag at magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpasalamat sa Kanya. Amen. Amen. Sa panahong ito, hayaan natin kumilos ang Espiritu Santo sa ating mga puso at isipan. Muli, manalangin tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Tinatanaw namin ang iyong kabutihan at pagpapatawad na kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon hindi namin nasunod ang iyong kalooban. Sa mga sandaling kami ay nagkulang sa aming pagmamahal at paggalang sa iyo. Bilang iyong mga anak, humingi-hingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapahayag ng aming pananampalataya sa Kanya. Itinataguyod namin ang aming pagsunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagtagtaguyod sa amin. Panginoon, alam namin na sa pamamagitan ng iyong dakilang pagmamahal, kami ay magbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hinihiling namin na patuloy mong gabayan at palakasin ang aming pananampalataya upang maging isang instrumento ng iyong pagpapala sa bawat isa. Pinasasalamatan din po namin ang iyong anak na si Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay mailigtas at maging malaya sa kasalanan. Kami ay nagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang walang kapantay na sakripisyo at sa Kanyang pag-ibig na hindi magmamaliw. At sa banal na Espiritu, aming gabay at tagapagligtas, aming pinapasalamatan, pagtuturo sa amin ng iyong kaharian at pagpalakas sa aming mga puso at isipan. Naway patuloy mo kaming pagpalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas, sa ngalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Ama namin mapagmahal, sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Tinatanaw namin ang iyong kabutihan at pagpapatawad na kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin mo po kami
ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay ang iyong kabanalan. Patawarin po kami sa mga pagkakataon hindi namin nasunod ang iyong kalooban. Sa mga sandaling kami ay nagkukulang sa aming pagmamahal at paggalang na sa iyong bilang, iyong mga anak, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Jesucristo bilang tinatanggap po namin si Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapahayag ng aming pananampalataya sa Kanya. Tinataguyod namin ang iyong pagsunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu nagtataguyod sa amin. Panginoon, alam namin sa pamagitan ng iyong dakilang pagmamahal, kami ay magbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hiniling namin naway patuloy ba kaming pagpalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas. Sa ngalan ni Kristo, aming tagapagligtas. Amen. 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 Dito nagtatapos ang aming couples prayer. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa mga biyayang patuloy mong binubuo sa amin, Jesus. Hallelujah. Lord God, napakabuti mo. At maraming salamat sa lahat. God bless and thank you. Lord,